Good morning everyone. Welcome po sa ating daily devotion dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Today is June 9, 2025. Praise the Lord. Kumusta po ang inyong tulog at kumusta ang inyong gising? I hope all is well with you. Sige po. Bago po tayo magpatuloy, habang ako ay nagsishare ng aking pong live this morning, ay buksan na po ninyo ang inyong Bible sa Luke 18 verse 14 na kung in Tagalog ang inyong Bible, yan po ay matatagpuan sa page 104 kung ganitong Bible ninyo tulad ng Bible ko. Sa Lucas 18 verse 14. Yan. So habang hinahanap niyo yan sa inyong Bible, mag-share muna po ako ng ating live ngayong umaga. Kumusta po kayo? I'm so excited, no? Maulan po ang panahon natin ngayon. At ako po'y nagpapasalamat dahil sabi sa balita, lumabas na yung bagyo. Pero meron na naman daw paparating. And I hope na maging okay ang lahat, no? Sa mga lugar na binabaha, mag-iingat po tayo. At sa mga bumabiyahe, mag-iingat po. Katapos ng mahabang panahon ng tag-init, ngayon naman po, tag-ulan na. Hindi na po natin mapipigilan ang ulan. So mag-share lamang po ako ng ating pong live this morning. Share muna natin ang ating live. Kaya medyo nag-aano po ang boses ko. Dahil po sa panahon. Bigla pong lumamig, no? Kaya ingat-ingat po. Okay. So, share lang tayo ng mabilis. Na-miss ko kayo 2 days tayong wala. So, 2 days tayong walang devotion. I hope na sabayan po ninyo ako ngayong umaga. Pupurihin ka sa akin. Kumusta po ang inyong linggo kahapon? Nakapag-worship service po bang lahat? I hope ay nakapag-attend tayo. Masaya po ang inyong Ate Mabs. Ayan. Good morning, Ate Jenny. How are you? Kumusta? Okay. Pupurihin. Ganda po yung ating verse sa paghinilayan ngayon. Excited ng inyong Ate Mab. Share lang po ako. Good morning din po pala sa mga nanonood sa atin dyan sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning.
Sa mga hindi pa po naka-follow, mag-follow na po kayo para po every time meron tayong live ay mano-notify po kayo ni Facebook. Share lang po ako ng ating live. Okay. Sige po, simulan na po natin ang ating pong devotion this morning. Ready na ba? Handa na ba ang lahat? Nabuksan na po ba ninyo ang inyong Bible sa Luke 18 verse 14? Yan, okay po. At least may saan tayo. So, sige po. Let's start with our devotion. Sino ba yan? Ayan, okay. So, basahin po natin sa Luke 18 verse 14. Ang sabi po sa New International Version, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sabi naman po sa Lucas 18 verse 14, magandang balita, Biblia. Kung ganito po ang inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 104. Lucas 18 verse 14. Na ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos, at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami, O Diyos, ngayong araw na ito, sa amin pong devotion. Pangunahan mo po kami, tanging boses mo lamang po ang siyang marinig, at ikaw lang ang maitaas, matanghal at madakila. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in, ang ating pong verse na pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa Luke 18 verse 14 na ang sabi po sa New International Version, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and for those who humble themselves will be exalted. Sabi naman po sa Lucas 18 verse 14, magandang balita, Biblia. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Doon pa lang sa huling sinabi, no? Ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Diyos. Kaya alam na agad natin kung anong topic natin ngayon. Alam na agad natin na kailangan nating magpakumbaba nang sa ganun tayo itaas ng Diyos. Dahil yung mga nagmamataas, yung mga mayayabang, yung punong-puno ng pride, yan ang mga ibinababa ng Panginoon. Kaya ngayon pong araw na to, check natin, ano nga ba tayo? Ma-pride ba tayong tao? Marami ba tayong mga dalahin dyan na nagiging dahilan upang maging mapagmataas tayo sa ating buhay? The title of our devotion this morning is The Upside Down Way. Upside down way, no? Parang binaliktad na na upside down. Ano sa Tagalog yun? Nakabaliktad.
Ganun ba yun? So in Luke 18, Jesus tells us a parable about two men who go to the temple to pray. Meron daw isa sa kabuuan ng Luke 18. I hope na mabasa po ninyo. Total wala pa tayong Bible reading challenge. I hope balikan natin, no? Ang Luke 18. Basahin po ninyo yun mamaya ang kabuuan ng chapter 18 para mas maunawaan po natin ang ating verse na binabasa ngayong umaga. So ito po yung sinasabi dito na merong parable ng dalawang lalaki na nagpunta sa temple para manalangin. And ang isa ay isang Pharisee, proud of his religious achievements, listing them off as proof of his righteousness. So, isang proud na religious, isang tao na sobrang proud sa kanyang mga religious achievements, mga galing niya, mga nagawa niya sa simbahan. At talagang pinapatunayan niya yung kanyang pagiging matuwid, no? And the other is a tax collector, a man despised by society who simply beats his chest and cries out, "God, have mercy on me, a sinner." So, ganun siya manalangin, no? Yung isa, pag nanalangin, nakaganyan. Lord, no, nananalangin siya, pero nakataas noo siya. Yung bang punong-puno siya ng kayabangan. Sorry sa word ko, pero yun ang katotohanan. Na nananalangin siya, pero pinagmamalaki niya sa Diyos na ako ay dami kong nagawa, Lord. Dami kong achievements. Lagi akong present sa church. Lagi akong nag-a-attend. Dami ko natulungan. Dami ko napatanggap, Lord. Diba? Parang ganun yung way of prayer niya. Samantalang yung isa, isang tax collector, isang taong kumbaga parang inaayawan ng mga tao, ang baba ng tingin ng tao sa kanya, ay kung manalangin siya, nakayuko siya, talagang ginaganon niya pa yung dibdib niya para sabihin, Lord, God, have mercy on me. Kaawaan mo ako na isang makasalanan. So Jesus shocks his listeners by saying that it's the tax collector, not the Pharisee, who goes home justified before God. So, nagulat, no, ang mga taong nakikinig sa kwento ni Jesus Christ tungkol sa parable na ito, na ang pinaburan ng Diyos at pinauwi ni justified before God ay ang tax collector. Diba? Pinaburan ng Diyos itong taong makasalanan na ito, na siyang umuwi na isang matagumpay. So, nagtanong sila, bakit? Bakit siya? Diba? Bakit siya siya yung pinaburan mo, Lord? Makasalanan yun eh. Itong Pariseo, tingnan mo naman, dami niyang nagawa sa church, ang daming naglilingkod yan sa'yo. Pero ba't itong makasalanan na to, ang siya pang pinaburan mo? So, ang sagot ng Lord, because God doesn't measure righteousness by outward actions alone, but by the posture of our hearts. Yan. So, hindi tinitingnan ng Diyos o tinitimbang o sinusukat ng Diyos ang katapatan at ang galing ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga gawa alone. Diba? Hindi pwedeng, kasi magaling ako, masipag ako maglingkod, masipag ako mag-church, hindi ako uma-absent sa fellowship, hindi ako ma-absent sa Bible study, matulungin ako, maawain ako, mapagbigay ako, diba? Mahilig ako mag-donate, ang dami kong pinagawang simbahan, dami kong tinulungang mahihirap. Hindi yun nakukuha sa ganung bagay, but by the posture of our hearts. Ano yung laman nito? Diba? Ano yung laman yan nung tumulong ka? Kasi natin sinasabi na hindi na tayo tutulong, no, bilang mga Kristiyano. Ibig mo ba sabihin, Ate Mabs, di na ako tutulong, di na ako maglilingkod? Hindi, maglilingkod tayo pero samahan mo ng tamang puso. Diba? Yung naglilingkod ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Yung nagsisimba ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Yung makakapagsimba ka na isa kang simpleng tao lang, hindi yung kailangan bonggang-bongga damit mo, kailangan
ikaw yung bida sa pag-church kasi ikaw yung maraming donasyon, ikaw yung maraming naitutulong. Ano yung laman nito sa ating pagtulong? Ano yung laman nito sa ating pag-church? Ano yung laman nito sa ating pakikitungo sa ating kapwa? Dahil ito ay nababasa ng Diyos. Ito ay nakikita niya. Alam na alam niya yan. Kung totoo ang ating pagtulong o mga ginagawa natin sa ating kapwa at sa Diyos. Siya lang nakakakita niyan eh. Diba? Sabi nga natin, kayang-kaya nating linlangin ang mga tao sa paligid natin. Pero ang Diyos, hindi natin pwedeng pagsinungalingan. Alam na alam niyang laman ng puso natin. So, may action na dapat na tama at kalugod-lugod sa Diyos, pero meron pa rin dapat na tamang puso sa pagsunod sa Diyos. Dahil yan ay bagay na hindi na itatago sa Panginoon. Magandang umaga, Ate Lucy and Ate Ella. Good morning. Ate Ella, see you mamayang gabi. I hope and I pray makapag-attend ka po sa ating fellowship mamaya. 7 o'clock po yan. So, kapag kasi nakatingin lang tayo sa ating ginagawa, there is pride. May kayabangan, no? Merong pagmamataas. And pride tells us we can earn our way to God. Akala ng iba, yung pride na meron tayo ay pwede nating ma-earn yung bagay na para makapunta tayo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos, para makapunta tayo sa Panginoon. Pero sa totoo lang, humility recognizes that we can't. It's humility. Yung pagmamataas ay hindi kailanman magiging daan para tayo mapalapit sa Diyos. Hindi rin yan magiging daan upang tayo ay makakilala sa Diyos. Kasi yan pa nga ang nagiging dahilan kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon. Kung bakit tayo ay yung lumalaki ang ulo, no? Parang gusto kong patayin yung ilaw ko kasi ang liwanag ko. Yung dyan kasi natin makikita yung bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Diba? Kasi, bakit ako lalapit sa Diyos? Okay naman ang takbo ng buhay ko. Ba't naman ako magdadasal? Kahit di naman ako magdasal, okay naman ang takbo ng buhay ko. Maganda naman ang nangyayari sa akin. So, parang pinaparamdam mong hindi mo kailangan ng Panginoon. Sa totoo lang, everybody, lahat tayo, kailangan natin ng Panginoon. Walang tao na hindi nangangailangan ng Panginoon. And I know, alam mo yan. Alam nating lahat yan. Kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin ito. So, iwasan natin po yun. No? At dapat alam natin yun na hindi makakatulong ang pride para tayo ay makalapit sa Panginoon. Kasi akala nila, yung pagtulong sa kapwa, yung paggawa ng mabuti, yung paglilingkod sa Diyos, ay sapat na para tayo ay mag-gain natin o ma-earn natin yung love of God, yung blessing ni Lord na matanggap natin sa bilang Diyos sa tunay natin tagapagligtas para tayo ay makarating sa langit. Yung bang ligtas na ako kasi yung minsan nagiging term ng iba yan, ay yan ligtas yan kasi ang bait niyan eh. Naku yan, sigurado sa langit na yun mapupunta kasi grabe ka matulungin yan. Grabe ka maawain yan. Naku, yan yung taong, siya nagpagawa ng simbahan na yan. Kaya sigurado na pag-akyat yan sa langit. Naku, tandaan natin, hindi po basihan yan. At minsan pa nga, yan ang nagiging yabang natin kapag, alam nyo na, di ba, parang nagiging entitled tayo sa lahat ng bagay. Na para bang kailangan ikaw ang unahin pag nagpunta ka sa church. Kasi ako may pinakamalaking donasyon dito. Intindihin nyo ako, paupuin nyo ako sa unahan. Di ba? Parang gano'n. Tapos minsan, hindi mo man yun sinasabi, pero yun yung nagiging galaw mo. So, ingatan po natin, no? Baka mamaya gano'n na tayo. Nakakalimot tayo, no? So, hindi po yun ang binabasihan ng Diyos sa atin pong kaligtasan o sa atin pong mga blessings. Dahil alam ng Diyos yan, eh. Minsan po, Kristiyano na, ganyan din eh, no? Nangyayari din yan kasi, hello, leader ako sa church. Ministry head ako. Kailangan paboran niyo ako, kailangan
intindihin niyo ako, unawain niyo ako. Ako lang ang tama. 'Di ba? Yung parang hindi mo man namamalayan o napapansin, pero ganun na pala yung pag-uugali mo. So, dapat nating maintindihan na ang pagiging lingkod ng Diyos. Sabi nga, si Kristo nga nagpunta sa nagkatawang tao. Hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Diba? Si Jesus Christ, hindi siya nagpunta dito para bilang isang hari na lumuhod kayo sa akin, paglingkuran niyo ako ang hari ng mga hari. Hindi eh. Siya ang naglingkod sa atin. Diyos siya ng mga Diyos, hari ng mga hari, pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ay nagpakumbaba, 'di ba? Nakihalubilo sa mga tao at hindi man lang niya pinaramdam na siya ay mayabang na Diyos na o yan, kaya ko magpagaling, kaya sambahin niyo ako. Walang ganun. Pero tayo minsan, simpleng magawa natin, parang gusto natin maging entitled. Na parang, di ba pagka minsan may mga meeting sa church, ang mga term natin, dapat kasi ganito, dapat ganito, dapat ganito. Yung walang pagpapakumbaba ang mga suggestions, ang mga opinions na sinasabi, napakahalaga po ng pagpapakumbaba. Dahil doon natin makikita kung sino at ano ang laman ng puso natin. Kapag marunong kang magpakumbaba, sigurado si Kristo laman ng puso mo. 'Di ba? Hindi ka magsasalita ng mga salita na alam mo na makakapanakit ng kapwa mo. At hindi ka makakapagsalita ng mga salitang iniimbento mo lang para lamang sumikat at makilala ka. At hindi mo kailangan makilala at sumikat dahil hindi kailangan tayo ang sikat. Dapat ang sikat at kilala ay ang Panginoon, hindi tayo. 'Di ba? Lagi tayong nasa likod lang dapat ni Lord at siya ang bida. At siya dapat yung pinararangalan at hindi tayo. 'Di ba? Kung ano man ang achieve natin, ano man ang nagagawa natin sa loob at labas ng simbahan o ng ating paglilingkod, ay dapat ang Diyos ang napararangalan, hindi tayo. Kasi kapag tayo na ang bida, naku po, mali na yun. Nagiging pride na natin at nawawala na sa eksena ang Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa ito, hindi lamang po sa paglilingkod, maging sa ating pong school, sa trabaho, sa negosyo, sa loob ng tahanan, sa church, lahat kung saang lugar ka nandoon, dapat alam mo ang iyong stand. Alam mo na ang lahat ng ito ay all glory to God belongs to God. All glory belongs to God. 'Di ba? Siya ang dapat napapurihan. Kung na-promote ka sa trabaho, excuse me, praise God, 'di ba? Kung na-promote ka sa sorry po. Kung na-promote ka sa sa trabaho mo, praise God. Kung umasenso ka sa trabaho mo, thank you Lord, 'di ba? Kasi siya lang ang dapat napapurihan at parangalan. Kung nakagraduate ka, thank you Lord, nakagraduate ng inyong Ate Mags. Purihin ng Diyos. Kasi bagamat na ikaw ang nagtutuition ng anak mo sa kanyang pag-aaral, nung nakatapos yan, sa Diyos pa rin ang papuri at pasasalamat sapagkat ang Diyos ang nag-provide kung bakit nakatapos siya. Diba? Lahat yan sa Diyos. Kaya huwag tayong umangkin ng papuri, no, sa Panginoon ang lahat ng ito. Dahil kapag ka po inaangkin na natin yung papuri, nako, tataas ang tingin natin sa ating sarili. To the point na makakalimutan natin kung saan galing ang mga blessings na ito. Lagi natin pong tandaan, ba? Kung ikaw man ay pinagpapala ngayon, gumaganda ang takbo ng buhay mo, huwag mong kalilimutan na ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Lahat ng blessings na meron ka, lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, this is all because of God. Kung nagkaroon ka ng kotse, thank you Lord. Ibalik mo sa Diyos ang papuri at salamat. Kung nagkaroon ka ng maraming pera sa bangko, savings, thank you Lord. This is all because of you Lord. Diba? Kasi hindi yan mangyayari kung wala ang Panginoon. Kahit ikaw na ang pinakamagaling at pinakamasipag sa lahat. Huwag nating hayaan. Kainin tayo ng pride. And sabi dito, humility recognizes that we can't earn way to God through pride. And the Pharisee was focused on himself. No?
So dito nyo check alin kayo dito. Ikaw ba yung Pariseo o ikaw yung tax collector? So sabi dito, the Pharisee was focused on himself, his good works, his superiority over others, while the tax collector was focused on God's mercy. So nakafocus yung tax collector sa Diyos. Kasi alam niya, wala siyang kakayahan. Siya ay makasalanan. Pero ang Pharisee, nakafocus siya sa sarili niya. Magaling ako. Kaya ako nagawa ito. Diba? Baka hindi siya nakapagpasalamat sa Diyos eh. Parang ang way of prayer niya, parang sinasabi niya, Lord, di ba? Ang galing ko. Nakakapaglingkod ako and at the same time, nakakapagtrabaho ako. Nagagawa ko lahat yan. At nakakatulong ako sa marami. Di ba? Imbis na magpasalamat, ganun yung way ng prayer niya. Parang pinapamukha niya sa Lord. Na nakakalimutan mo na, hello, hindi yan galing sa'yo. Kaya ka meron yan because may Diyos na nagmamahal sa'yo. Kaya dapat kang magpasalamat sa Kanya. Good morning, Ate Edgy. See you mamayang gabi. So, ganun po dapat, no? So, i-check natin yung ating puso ngayong umaga na to. Isa ba tayong Pariseo o isa tayong tax collector? Pagdating natin sa harapan ng Diyos. So, Jesus reminds us in today's verse that all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pinapaalalahanan tayo ng mga taong nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. So huwag natin kalimutan yan, although lagi na natin naririnig ang verse na ito, pero lagi nating tatandaan, totoo po yan, ibababa talaga yan ng Diyos. Diba? Ibabagsak ka talaga. Ground zero. Naranasan ko yan, di ba? Lagi ko nakwento dito sa inyo. Pinaranas talaga ng Diyos sa akin yun, yung pagbagsak. As in, galing sa tuktok, pababa. Aray ko, ang sakit. Ang sakit ng pagbagsak. Ramdam na ramdam ko. Kasi yung pagbagsak ko, galing sa kayabangan ko, hindi lang ako naapektuhan, pati yung mga anak ko. Kasi talagang pinakita ng Diyos na hindi ang kinakapitan ko ang magdadala sa akin sa tunay na tagumpay ng buhay. At hindi yung kinakapitan ko ang magdadala sa akin para mapalapit ako sa Diyos. Yung kinakapitan ko palang kayabangan ko, ang siyang lalong naglayo sa akin sa Diyos. Ang siyang lalong nagpahirap sa akin, nagpalubog sa akin sa utang, nagbigay sa akin ng sakit, lalong nagbigay sa akin ng paghihirap, pagdurusa, ng kabigatan sa buhay. Grabe. Kala ko kasi safe na ako dun sa kinakapitan kong yabang na meron ako eh. Parang kaya kong lahat. Di ba? Kasi nakuha ko naman yung gusto ko dahil magaling ako. Madiskarte ako. Dahil doon, yumabang ako. At ayaw ng Diyos na manatili ako doon. Binaba niya ako doon. Dahil anak, di ka dyan eh. Kasi kapag pinahayaan ako ng Diyos na manatili ako dun sa yabang ko, hanggang ngayon, wala pa ako sa Diyos. Baka hanggang ngayon, di ko pa ina-acknowledge si Jesus as my Lord and Savior. Baka hanggang ngayon, lugmok pa ako. Talagang, siguro hanggang ngayon, struggle pa ako na talagang, kung isipin ko, ayoko nang balikan. Sa totoo lang po. And I praise God and I thank God dahil pinahintulot niyang mangyari sa akin ng mga bagay na yon para matuto ako. Although masakit, although mahirap, pero praise God and thank God. Hinaya ko dahil sa Kanya. At nalampasan ko. At binitawan ko na talaga. Totally ayoko na, Lord. Suko na ako. Bitaw na ako dyan sa lahat ng kayabangan ko. Although minsan meron pa rin, no? Talagang hindi pa rin ma-perfect yung kayabangan mawala sa'yo. Sa atin. Pero at least ngayon, aware na tayo. Kapag dumarating tayo sa ganong panahon, alam na natin na magpakumbaba. Oops, teka muna. Nare-remind ko na yung sarili ko na, uy, Ate Mavs, yumayabang ka na naman. Uy, Ate Mavs, nakakalimutan mo na naman na si Lord ang lahat, hindi ikaw. Diba? Lalo na kapag binabati ka ng ibang tao, ina-acknowledge ng ibang tao yung galing mo, nakikita nila yung galing mo,
Kaya lagi kong sinasabi, to God be the glory. Sa Diyos ang papuri at di ako magsasawang sabihin niya. Sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat sapagkat wala ka talagang akin dito eh. 'Di ba? Kaya nga itong ating pong devotion na ito, hindi akin to. Sa Panginoon po ito ha. Huwag niyong laging sabihin nyo, devotion ni Ate Mabs. Devotion ni Lord yan. Ang lahat ng naririnig ninyo dito, hindi po ito dahil sa akin. This is all because of Jesus Christ. This is all because of God. Siya ang nagbibigay ng wisdom sa akin kung bakit ako nakakapagsalita sa inyong harapan ng mga bagay na ito. Hindi po ako ito. Ginagamit lamang po ako ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala sa lahat, upang maging daan, tagapaghatid ng mensahe niya. Pero ang lahat ng ito, this is all because of God. Si Lord ang pasikatin natin. Si Lord ang bigyan natin ng parangal. Si Lord ang bigyan natin ng kapurihan, ng kadakilaan at kaluwalhatian. Siya po ang bida. Ako po, itago niyo ko. Parang ako'y nagiging daan lamang. Lahat tayo ay nagiging daan lamang ng kabutihan ng Panginoon, ng pagpapala ng Panginoon. Di ba po? Wala tayong dapat angkinin. Ang Diyos lamang po ang dapat nating bigyan ng parangal. Kasi baka mamaya makalimot tayo. At ayaw nating mangyari yun. Dahil ang dali-dali pong ang dali-daling palitan ng pride, yung humility. Minsan di natin napapansin yan eh. Di ba akala natin humble pa rin tayo pero minsan pala naging yabang na. Alam niyo ba sabi ng pastor namin, yung pagtaas ng kamay kapag ka nagpupuri sa Diyos ay isang bagay na mapapakita mo na ikaw ay humble. Di ba? Yung ayaw mong itaas yung kamay mo, minsan po pride yan. Hindi ko sinasabing sa lahat, di ba? Pero minsan pride. Kasi baka sinasabi na ng Diyos sa'yo, itaas mo yung kamay mo. Papurihan mo ko, parangalan mo ko. Huwag kang mahiya. Pero hindi mo tinataas kapag ka nananalangin ka. Di ba? Lalo na sa church. Attend tayo ng church. Pero pagdating sa church, pag magpupuri na, mag-praise and worship, kumakanta tayo, umaawit tayo, hindi natin maitaas yung kamay natin para papurihan ng Diyos sa buhay. Bakit di mo maitaas yung kamay mo? Nahihiya ka? Kasi bakit ka nahihiya? Nakatingin ka sa tao sa paligid mo. When you pray, when you worship the Lord, you focus on God alone. Sa Kanya ka tumingin para yung kamay mo kusang tumataas na hindi kailangan ma-conscious ka. Di ba? Eh bakit pag kami mga concert, uma-attend ka ng mga concert party or whatever na itataas mo yung kamay mo, di ba? Sa mga secular songs, na itataas mo yung kamay mo, gumaganyan ka pa. Diba? Pero pag sa Panginoon, hindi mo maitaas. Anong meron? Nahihiya ka? Diba? Kasi pride yun. Hindi mo namamalayan, pride yun. Simple lang yun, pero pride pala yun. So, mga bagay na ganung kaliit na bagay, ay nagkaka-pride na pala tayo. Diba? Yung mga bagay na ayaw mong bahagi. Ang testimony mo, merong na-encounter mo si Jesus Christ at dapat mong parangalan at papurihan ng Diyos dahil siya ang naging dahilan kung bakit ka gumaling sa karamdaman mo. Ayaw mo ibahagi. Pride yun. Diba? Bakit ayaw mo i-share? Diba? Eh, iyan ay isang bagay na ginawa ng Diyos sa'yo para maparangalan natin at papupurihan ng Diyos. Huwag kang matakot. Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Minsan umiiral ang pride. Minsan sa prayer, ayaw mo mag-pray. Bakit ayaw mo mag-pray? Ayaw mo mag-pray sa inutusan ka, mag-pray ka. O ikaw naman ngayon, sis, ikaw mag-pray. Ayoko po, di ko pa kaya. Minsan may konting kasamang pride yun. Diba? Hindi ko nilalahat. Pero ikaw at ang Diyos lang nakakaalam kung nagkaka-pride ka na sa mga malaliit na bagay na yan. Diba po? Kasi if we fully surrender everything to the Lord, wala na tayo eh. Diba sabi niya, if you love me, you will obey what I commanded. And sabi yan sa John 14:15. Hindi ako nagkakamali. Diba?
At sabi ng Lord, it is no longer, and sabi mo natin, di ba, it's no longer I who lives in me. It is Christ who lives in me. Hindi na tayo to eh. So, dapat wala na yung pride. Dahil isinuko na natin ang lahat-lahat sa Diyos. Kaya nga, bilib na bilib ako dun sa mga taong nagpe-preach, yung street preaching, nagpe-preach sa bus, nagpe-preach sa jeepney, sa public places. Grabe, wala ng pride sa katawan yun. Diba? Talagang fully surrendered to the Lord. Kaya nilang gawin yun. All for the glory of God. Hindi madali. Nakalimutan mo yung sarili mo, no? Yung wala na. Sabi nga sa salitang, ang kapal na ng mukha nila. Pero yun yung kakapalan ng mukha na pinakamagandang gawin. Diba? Yung maging makapal ang mukha mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung pagbabahagi ng bagay na alam mong mapapapurihan ng Diyos, yung dapat natin mga ginagawa. Pero minsan nagdadala tayo ng kahinaan natin. Diba? At kasama yung pride sa kahinaan. Alam natin salitang pride, kayabangan, diba? Pero sa totoo lang, kahinaan yun. Dahil negative yun eh. Hindi sa Diyos yun. Kaya dapat yun ay isuko na rin natin sa Diyos ang pride na yan. Kasi ang pride na yan, naman talagang maitutulong sa atin yan. Diba? Sabi nga dito, nire-remind tayo ng Diyos na yung mga nagpapakababa, itataas, yung nagpapakataas, ibababa. Dahil ang pride, bit-bit natin yan eh. Kasi kasama yun sa kasalanan. Diba? At number 1 na bit-bit natin yan kapag nasa loob tayo ng tahanan. Diba? Sa mag-asawa, napapaira lagi ang pride. Ayaw mag-sorry. Kasi, ba't ako magsasorry? Siyang may kasalanan. O, patay na. Doon pa lang, kitang-kita mo na yung pride eh. Bakit nga magsasorry? Siya may kasalanan. Eh, kailangan ba siya may kasalanan para ikaw mag-sorry? Hindi ba pwedeng ikaw ang maging daan para mag-reconcile kayo, para magkaunawaan kayo? Ikaw na yung bumaba, kahit siya may kasalanan. Kaya nga, ang mag-asawa, hindi magkaigi, hindi magkaayos, kasi walang gustong bumaba. Laging pataasan ng pataasan. Kaya tuloy, tumatagal ang away. Tumatagal ang mga bangayan. Di ba hanggang sa nauuwi sa paghihiwalayan? Na kung titingnan mo naman kung bakit naghiwalay, nagsimula lang pala sa napakaliit na dahilan. Pride. Di ba? Hindi natutong magpatawad. Eh, grabe naman kasi ginawa niyan sa akin, Ate Mabs. Di mo alam gaano kasakit. Meron pa bang sasakit sa hirap na dinanas ng Diyos? Kung pinairal ng Diyos yung pride niya nung time na sinasaktan siya, baka nilabanan niya ng lahat yun at isang pitik niya lang, patay silang lahat. Pero pinairal ng Diyos yung humility. Kahit Diyos siya, sige lang, saktan niyo ko. Sige lang, suntukin niyo ko. Sige lang, tadyakan niyo ko. Sige lang, hampasin niyo ko. Sige lang, ipako niyo ako sa krus. Kasi itong daan para ang mga tao ay matubos ko sa mga kasalanan. Itong daan upang sila'y madala ko sa buhay na walang hanggan. Diba? Eh kung yung pagpapatawad mo at yung pagbaba mo ng pride ang siyang magiging daan upang mabuo ang pamilya mo, upang magkaayos ang mga nag-aaway, upang magkaroon ng kapayapaan ang pamilya mo, upang magkaroon ng masayang tahanan, gagawin mo yun. Diba? Hindi mo pairayan ng pride. Kung ito ang dahilan para magkasundo kami mag-asawa, upang magkaroon ng maayos ang pamilya namin, magkaayos ang pamilya namin, gagawin ko to. Kung ito ang dahilan, ang pagpapakumbaba ko upang magkaayos kami ng anak ko. Kung ito ang dahilan upang magkaroon kami ng maayos na relationship sa loob ng kumpanya, gagawin ko. Diba? Kasi hindi madali kainin ng pride. Sa totoo lang. Kasi kapag pride, self-centered yan eh. Wala ka na ibang inisip, kundi ako. Ako muna. Ako dapat. Ito kasi dapat. Yung katwiran ko ang tama. Yung opinion ko ang tama. Diba? Ganun eh. Kaya nga pride, P-R-I-D-E ang spelling. Ang gitna niyan, letter I. Me, myself, and I. Ako muna. Ako muna dapat. Diba? Ako dapat ang iniintindi mo. Ako dapat ang inuunawa mo.
Pride yun. Kasi ang turo ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Sila muna bago ikaw. Bago ako, sila muna. Iisipin ko muna yung mahal ko sa buhay bago ako. Huli ako. Diba? Kaso hindi eh. Ako muna. Ako ang nanay, ako ang intindihin nyo. Ako may alam. Ako ang tatay, ako muna. Ako dapat. So hindi na yun ang dapat na term natin kapag Kristiyano tayo. Ang Diyos muna. Kasi kapag ang Diyos muna, walang pride. Di ba? Kasi kapag Diyos muna, alam natin na kapag Diyos, ay love, joy, peace, gentleness, kindness, self-control. Yan yung fruit of the Spirit. So, ibang-iba. Di ba? Kapag Diyos muna, hindi mapapairal ang pride. Mapapairal ay love, pangunawa, pagtutulungan, pagbibigayan. Sa loob ng tahanan pa lang, magsisimula na yan. Kasi ang bigat ng pride eh. Pag pinairal mo yan sa loob ng tahanan yung pride, hanggang trabaho, bit-bit mo yung pride. Hanggang sa sasakyan, hanggang sa MRT, di ba? Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ako muna, di ba? Oh, bakit siya inuuna mo? Eh ako yung nandito, kanina pa ako dito, dapat ako inuuna mo. Eh PWD pala yun. Eh senior pala yun. Kahit ano pa yan, ako dapat ang mauna, kanina pa ako dito. Di ba? Pride. Nagiging yabang natin yung ano yung meron tayo, yung possession na meron tayo. Mayabang tayo kasi may bahay tayo, mayabang tayo kasi may kayamanan tayo. Kaya minsan nakakatakot magkaroon ng mga yan eh, no? Kaya tuloy sabi nung iba, ayoko maging Kristiyano kasi pag Kristiyano ayaw yumaman. Kasi ibang yaman ng Kristiyano eh. 'Di ba? Ang yaman ng Kristiyano, hindi tangible. Hindi yun lahat ng bagay na nahahawakan. Ang yaman ng Kristiyano ay yung presensya ng Diyos. Kasi kapag may presensya ka ng Diyos, may kontentuhan ka. Na kahit wala ka ng malalaking bahay na yan, wala ka ng kotse na yan, masaya ka. At kung meron ka man yan, alam mo ang stand mo, magpapakumbaba ka pa rin. Hindi magiging yabang yung mga yan. Diba? Dahil alam mo hindi yan galing sa'yo. Yun yung yaman na meron kapag Kristiyano ka. Kaya hindi tayo naghahangad nun eh. Sa atin, bonus yun eh. Pag binigyan ako ng Diyos, ng kotse, ng bahay, bonus yun. Thank you Lord, binigyan mo ko niyan. Pero hindi yan yung number one priority ko. Na mabubuhay ako sa mundong ito para magkakotse, para magkabahay. Hindi yan ang priority ko. Diba? Kasi hindi yan ang kaligayahan ko eh. Hindi yan ang magpapasaya ng buhay ko. Kasi posible pang maging yabang ko yan at maging daan yan para mapahiwalay ako sa Diyos. Kasi tayo mga Kristiyano, kung yung mga yan, yung karir, yung yaman sa mundo, ang magiging dahilan para mapalayo ako sa Diyos, eh hindi ko yan kailangan. Di ba? Yun yung bagay na hindi tayo maintindihan ng mundo eh. Grabe ka naman ate, ma'am. Sa akin ba yumaman? Sinong ayaw yumaman? Marami rin namang Kristiyanong mayaman. Sa totoo lang, dami kong kilala. Pero, yung mga mayayaman na yun, alam na nila yung tayo nila eh. Na kahit mayaman sila, hindi yun naging dahilang yaman nila para mahiwalay sila sa Diyos. Dahil sila ay patuloy na naglilingkod sa Diyos habang mayaman. Pero in my case, hindi pa ako ayos eh. Dati hindi ko naiintindihan eh. Sabi ko, Lord, kaya pala ako hindi yumaman eh. Diba? Although yumaman ako, hindi pa yaman ang tawag dun. Narating ko lang yung gusto kong amount ng sweldo, yung kita na ganito, pero hindi pa yaman yun. Ngayon ko lang na-realize yun. Sabi ko, kaya pala ako hindi pinahintulot ng Diyos na yumaman. Kasi hindi pa nga ako mayaman, mayabang na ako. Eh lalo na pag yumaman ako, di lalo akong yayabang. Ay hindi pa ako mayaman, napahiwalay na ako sa Diyos. Eh di lalo na kung yumaman ako. Kaya pala ako kundi pinayaman ng Diyos. Kasi sabi ko, hindi talaga ako doon eh. Iba-iba po kasi tayo eh. Kaya ngayong success, iba-iba meaning yan. Hindi pwedeng yung meaning ng success sa'yo ay meaning ko rin. Diba? Maaaring ang ibang tao, ang success sa kanila ay yung may malaking bahay, may kotse, kumpleto, sa mga material na bagay. Meron naman tao, ang success ay yung
contentment, yung meron siyang Diyos, meron siyang simpleng bahay, meron siyang pamilyang kumpleto, meron siyang masayang pamilya, meron siyang mga anak na tapos sa pag-aaral. Iba-ibang success sa atin. Di ba? So, yung success na yan, depende yan sa tao at sa Panginoon. Kaya sabi ko ngayon, ako, nag-iba na yung tingin ko sa success. Nag-iba na yung ano ko sa buhay ko. Yung gusto ko sa buhay ko. Nag-iba na talaga. At iba na ako humingi. Dati pag humingi ako, talagang akin, Lord. Yung ano yung mapapakinabangan ko. Gusto ko nito, Lord. Gusto ko nito. Kasi. Lagi ko pang dinadahilan yung kasi. Kaya, Lord, pag naman yumaman ako, makakatulong ako eh. Subukan mo akong payamanin, Lord, kung hindi ko tulungan lahat ng yan. Ang mga ganun salita. Di ba? Parang sinasabi mo, hindi ba alam ng Diyos yun? Di ba? Kinukumbinsi ko si Lord. Na Lord, pag ako yumaman, do-donate kong ganito, papatayo ko ng ganito, Lord, magmi-mission ako, Lord, pupunta ako sa iba't ibang bansa para maabot ko yung mga tao doon kasi okay mag-sponsor ako ng mga missionary. Alam mo yun, yung parang ganun yung ano mo para lang payagan ka ng Lord na yumaman. Pero at the back of your mind, hindi naman talaga yun yung gusto mo. Di ba? Parang ganun ako noon Ganun ako manalangin sa Diyos. Pero nung time na kumikita na ako ng maganda, hindi na ako nag-church. Hindi na ako binitawan ko yung ministry ko. Ito pinakamalungkot. Nagpaka-busy ako sa mga makamundong gawain. Nagpaka-busy ako sa aking trabaho, sa aking negosyo. Kasi paano hindi magiging busy? Meron ka ng regular na trabaho na 8 to 5, nag-side hustle ka pa, meron ka pang sideline dito, sideline doon, sideline dyan. Na yung bang parang wala na akong oras na hindi naaaksayahin, parang feeling ko, paglabas ko ng 5 o'clock, yung 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 3 oras na yun, gagamitin ko pa yun sa pagsa-sideline. Mangangausap pa ako ng mga ano para makabenta ako, makapagnegosyo ko. Hindi masama yun. Kaya lang, sa sobrang kabisihan ko, nakalimutan ko ng magdasal. Kasi pagod na ako sa gabi. Naging yabang ko na yung galing ko. Dahil feeling ko, mayabang na ako dahil kaya ko nang gawin lahat. Yung pagdadasal ko, thank you Lord, amen. Tulog na ako. Ganun na lang kabilis. Wala nang dasal-dasal ng kwentuhan kay Lord. Wala. Pagising ko sa umaga, wala na rin dasal-dasal o basa-basa ng Bible. Kasi nagmamadali na ako ulit dahil meron pa akong regular na trabaho Ang pasok ko alas 7. So, aga-aga kong gigising, magpe-prepare. Ligo agad, takbo, walang dasal-dasal. Tapos, paglabas ko ng 5 o'clock, doon na naman ako sa side hustle ko, sa aking mga sideline, di ba? Grabe ako nun. Kaya talagang ubos ang oras ko. Nakalimutan ko ang Diyos. Puro pagpapayaman na yung ginawa ko. Puro pagkita. Walang masama doon. Hindi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong gawin yun. Kaya lang, bantayan mo yung sarili mo. Kasi nagiging yabang natin yung mga ginagawa natin yun. Na nakakalimutan na natin ang mas importanteng bagay na dapat nating ginagawa. Nakalimutan natin na merong Diyos na dapat natin din bigyan ng oras. Diba? Hindi na tayo nagsisimba. Pride lahat yun Kaya nakakalungkot. Huwag nating hayaan na kainin tayo ng mga bagay na yan para makalimot tayo sa Diyos na tunay na nagbibigay ng pagpapalang kung anong meron tayo ngayon. And the kingdom of God turns human expectations upside down. Binaliktad na tayo ng mundo. Those who rely on their own goodness will miss it. Those who recognize their need for grace will find it. Tandaan natin yan. Ito po totoong-totoo sa akin to Those who rely on their own goodness, yung nag-rely sa sarili kong kakayahan, na-miss ko talaga ang goodness ni Lord. Na-miss ko talaga ang totoong blessing from the Lord. Na-miss ko talaga ang buhay na kapiling ang Diyos. Yung buhay na may kapayapaan, yung buhay na may joy, yung buhay na may peace, yung buhay na may love, yung buhay na may forgiveness, yung buhay na may
pagtulong sa kapwa, alam mo, na-miss ko lahat yun noong mga panahon na yun. Wala ako ng peace of mind. Hindi ako nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Lagi akong puyat, kaiisip, lagi akong natatakot, lagi akong aligaga, worry, lagi akong may anxiety. Hindi ako masaya. May saya ako pero iba, hindi joy. Alam mo yung sayang ang babaw-babaw? Nasa kabila ng, yes, kumikita ka, tumatanggap ka ng ganito, ang dami mong benta, ang dami mong kliyente nagtitiwala sa'yo, ang daming pumupuri sa'yo kasi ang galing mo magsalita, ang daming ganun pero hindi ako masaya. Alam mo yung joy? Wala eh. Hindi ako masaya. Kaya sabi ko, sorry talaga. Patawarin mo po ako bang hindi pala talaga yun ang tunay na katotohanan ng tunay na pagsunod. Lahat yun na miss ko. Yung sarap ng tulog sa gabi na tapos yung pakikipagkwentuhan sa Diyos, yung pagising ng umaga, makipagkwentuhan ka muna sa Diyos, hindi ka nag-aligaga. Kaya nga, those who recognize their need for grace will find it. Dun sa mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon, talagang mararanasan mo ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga taong sa Diyos lang talaga nagtitiwala, sa Diyos ang buhay, sa Diyos ang pag-asa, naku, iba ang buhay eh. Iba ang kakontentuhan. At yun po yung nararanasan ko ngayon. Kaya kinukumpare ko yung buhay ko ngayon dati. Sabi ko, Lord, salamat. At hindi pa naging huli ang lahat. Nagkaroon pa ako ng pagkakataong makapiling ka, magawa ko to, na umasa sa'yo lang kumapit, sa'yo lang umangkla. Yung buhay na may kapayapaan, yung buhay na masaya kahit walang pera, yung buhay na masaya kahit wala yung katulad na kinikita ko noon, yung ang gaang ng buhay, hindi ako mayaman, pero wala akong kotse. Dati, may sasakyan, pag gusto pumunta sa ganito, may kotse, malaki bahay, may paupahan. Pero hindi ako masaya, di ba? Kaya sabi ko, Lord, kung payayamanin mo ako, Lord, babalik mo ako sa ganon, okay lang. Pero dapat handa ako. Kasi baka hindi pa ako handa. Baka magyayabang ko na naman yun. At kung hindi naman ako, hindi na ako dadating sa ganon, thank you. Basta kung yun lang naman magiging dahilan para mapahiwalay ako sa'yo, ayoko na lang. Diba? And I'm grateful kasi hindi man ako yun, pero nakikita ko naman sa anak ko, sa mga anak ko, yung pagpapala na yun. May isang tao nga nagsabi sa akin na, Ma'am, kita mo naman, kahit hindi na ikaw yung pinayaman ng Lord ngayon, nakikita sa mga anak mo. Sila ang pinagpapala ngayon. And I praise God for that. And I keep on praying na pagpalain sila ng Panginoon. Pero lagi lang dapat nakatapak ang paa sa lupa. Dapat alam nila palagi ang Diyos ang dahilan kung bakit sila nandun sa estado nila ngayon. Yan lagi yung pinapanalangin. Kasi pwede tayong dumating sa ganung pagkakataon. At huwag nating hayaan na maging yabang natin yung estado na meron tayo ngayon sa buhay. I-check natin ang ating puso ngayon. Tayo ba isang pariseyo o isang tax collector? I-check natin yan. At ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam yan. Hindi ko yan alam at hindi kita pwedeng i-judge dyan. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. So true righteousness begins with humility. Tandaan natin yan. Acknowledging our dependence on God. When we approach Him with a heart like the tax collectors, we don't just find mercy. We find true exaltation in His presence. At yun yung pinakamaganda doon. Ulitin ko, true righteousness begins with humility. Lahat ng nangyayari sa buhay natin nang mayroong matuwid at maayos at sumusunod sa Diyos, ay nagsisimula yan sa kababaang loob. Yung iyong paglilingkod, yung iyong pagsunod sa Diyos, yung iyong pag-attend sa church every Sunday, pag-attend sa fellowship, lahat yan nagsisimula sa pagpapakumbaba. At pag-acknowledge na tayo ay nagdedepende sa Diyos lamang at wala ng iba. When we approach Jesus through our heart, katulad ng tax collector, sigurado matatanggap natin
ang awa at habag ng Diyos, ang kanyang favor, ang kanyang pagmamahal at pagtulong at tunay na matatagpuan natin ang pagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kasi kapag tayo may kapakumbabaan, kayang-kaya nating papurihan ng Diyos. Kayang-kaya nating i-acknowledge ang presence niya. Kayang-kaya nating itaas ang mga kamay na yan kapag nagpupuri ka sa Diyos. Kayang-kaya mong ibigay ang lahat-lahat sa Diyos. I-surrender ang lahat-lahat sa Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo at tunay na nagbibigay sa iyo ng biyayang tinatamasa mo ngayon. Dahil alam mo kung kanino galing ang lahat ng yan. To God be all the glory. Let us pray. Father in heaven, thank you for everything, Lord. Thank you for this day, Lord. Salamat sa mga mensahe mo sa amin ngayong umaga sa pagpapaalala na kailangan namin magpakumbaba, Panginoon. Sapagkat ang mga nagpapakumbaba ay siya mong itinataas. At ang mga nagpapakataas ay ibinababa mo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon kami nagiging mayabang. Sa mga panahon na kami ay nakakalimot. Sa panahon na kami ay punong-puno ng pride, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras na kami ay nagiging mayabang sa mga bagay na meron kami. Sa mga bagay na alam namin lahat ng ito, hindi naman namin madadala, Panginoon, sa kabilang buhay. Patawarin mo kami, Panginoon. At nawa, O Diyos, matuto kaming magpakumbaba. Matuto kaming tumawag sa iyo. Matuto kaming humingi ng tawad. Matuto kaming tumulong sa kapwa. Matuto kaming magpatawad din sa aming kapwa. At matuto kaming magmahal. Matuto kami, Panginoon, na makita ng lahat ng meron kami sa mundong ito, material na bagay man ito o hindi, lahat ito'y galing sa iyo. Lahat ito'y dahil sa iyo. Na Panginoon, wala kaming magagawa apart from you, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Pagpalain mo sila, O Diyos. Tulungan mo po sila. Gabayan mo po sila. Bigyan mo po sila ng kapakumbabaan sa kanilang mga puso at makita nila, Panginoon, na ikaw lamang at wala ng iba ang tunay na makakatulong sa aming lahat, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na laging nakaapak sa lupa ang aming mga paa. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging makita namin ang kaluwalhatian mo, kadakilaan mo sa buhay namin, na ikaw ang lahat ng dahilan ng bagay na ito. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you for the healing, thank you for the blessings, thank you for the goodness, thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for your grace, thank you for your mercy. I bless mo po, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang GLU, at ang lahat na napapaloob dito, Panginoon. Pakaingatan mo kami, Panginoon. Gabayan mo sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali ng aming buhay. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng nanood ngayon. Kay Ate Mayet Eleuterio, Ate Marilyn, Ate Lucy, Ate Ella, Ate Jenny, Ate Marilyn. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa buhay ninyo at patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng nag-follow, nag-like, nag-share ng video na ito. God bless you more and more. Ingatan po kayong lahat ng Diyos at nawa araw-araw samahan po ninyo samahan po ninyo ako. Magkita-kita po tayong muli bukas, 6:30 ng umaga, dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page para po sa isa na namang edisyon ng ating pong live daily devotion. God bless everyone. See you all again tomorrow. Change our heart, oh God. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Ate Marilyn. God bless inyong lahat. Always remember, God loves you. Mahal ta po tayo ng Diyos.